Magandang araw mga ka-rules. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa patuloy na suporta ninyo sa aking channel. Maraming salamat po. Ngayong araw ay ibabahagi ko po sa inyo yung kahalagahan po o yung mga benepisyo ng aking disenyo o format ng aking munting kulungan. Ito po yung aking kulungan mga ka-rules. Na napalibutan po siya ng yero. Mayroon po siyang yero. Tapos ito po yung aking pintuan. Papasok po dito sa aking kulungan. Ayun. Itong aking kulungan mga ka-rules ay sa labas ay mayroong nakabalot na yero. Ditong bahagi po ay half lang po yung yero para makapasok po dito yung hangin mula doon sa labas. Kasi dito may entrance yung hangin. Diyan. Tapos ito po ay nabalutan ng screen. Mga screen po. Sa palibot, may screen po yan sa palibot. Naka-screen. Tapos, hanggang dito po sa taas. Parang muskitero po siya. Naka-screen po siya palibot. Ayun. Yun po, yung pintuan natin, naka-screen din po yan. Mayroon pong screen yan. So, nabalot po tayo ng screen mga ka-rules. Dito tayo sa loob. Nabalot po ng screen yan. Yung purpose po ng screen o ng net na ibinalot natin dito sa loob ng ating kulungan ay para hindi po mapasok ng mga ibon o mga maya itong ating kulungan. Kasi yung maya po o yung mga ibon na maya ay maari pong magdala yan ng sakit kasi kung saan yan ang gagagaling. Kung saan saang poultry o kulungan ng baboy, kung saan makakuha sila ng pagkain, doon po yan sila nang gagaling kung minsan. Kaya maari pong magdala sila ng sakit o bakterya kapag nakahalo po sila dito sa ating kulungan. Makakain sila ng mga natitirang feeds ng ating mga manok, ng ating mga alaga. So maaari po silang magdala ng sakit. Kaya ito po, ibinalot ko po ng screen itong aking kulungan po. Nakabalot po ito. At yung isa pa pong benefits ng screen ay para hindi rin po makapasok yung pusa, yung mga aso na posible po na makapagdulot ng di inaasahang ingay na siyang magkukos po ng pagkagulat ng ating mga manok at magdudulot din po ng stress sa kanila. Kaya yun po yung kahalagahan ng screen o net na inilagay natin dito sa ating kulungan. At ito naman po yung ating mga stock. Bubuksan po natin. Ito po ang rice hull. At saka yung sasako, ito po yung rice hull. So ito po yung ginagamit nating pandagdag po sa ating beddings. So hindi naman po araw-araw ako nagdadagdag ng rice hull. Mga 3 days after, 3 days interval po, or kapag nakita ko na po na madami yung dumi, tsaka na po tayo magdadagdag ng rice hull.
Tapos, yun po yung ating feeds. Nakalagay po siya sa sako na may plastic. Yun po. Sako na may plastic. Para mapanatili po ang freshness ng ating feeds. So, nakalagay din po siya sa tub para hindi po mangat-ngat ng mga hayop, ng ibang hayop na posibleng makapasok po. Posibleng makapasok dito sa ating kulungan. Yun, saging hinog na mga karols. Yan ay pagkain naman natin. At yun yung lagayan ng ating mga gamit o extra na mga gamit. Yun po yung feeder natin, waterer, timbangan, sprayer. Ito po yung tubig puso po yung ginagamit natin painom sa ating mga alaga. So, hindi na po tayo gumagamit ng ilaw dito mga karols. Ika 2 weeks na po nila. So, hindi na po tayo naglalagay ng ilaw dito. Itong pinakailaw po ay pinapailaw lang natin habang nagbablog tayo. Pero hindi na po tayo gumagamit ng ilaw dito buong araw. Tapos naka-open na po siya. Hindi na po natin tinatakpan to. Ngayong ika 2 weeks nila. Yung temperature po dito mga karols sa aking kulungan. I-check natin mga karols. So mag-start tayo sa ito. Yung temperature dito sa aking kulungan, ito mag-start tayo sa low. Okay. Titingnan natin kung ano yung temperature ng ating kulungan. Hintayin na lang nating tumunog siya. Yun, tumunog na. Saglit lang. Tingnan natin kung ano yung temperature. Low. Low pa rin po mga karules. Ibig sabihin po, malamig po dito. Malamig naman po talaga. Kasi, pag tingnan natin mga karols doon sa labas, doon sa taas mga karols, mayroong puno ng nara. Saka may mga kahoy-kahoy dyan. Yun, may mga maderdi kakao. Kaya malamig dito mga karols. Malamig yung temperatura dito sa loob ng aking kulungan. So, kahit na sabihin natin mga karols na itong design ng aking kulungan ay napakainit kung tingnan, kung iisipin mo lang. Kasi naka-yero siya. Yero. Ayun, naka-yero palibot. Tapos mayroon pa siyang rice hull sa labas. Kung isipin mo karols, parang napakainit talaga. No, pero tingnan nyo naman, nakita nyo naman mga karols. So, nakita nyo naman mga karules, yung temperature dito ay naka-low, no? Ibig sabihin mababa talaga. Mababa yung temperature dito sa aking kulungan. Naka-low siya. Kung titingnan natin mga karules sa labas kung ano yung sitwasyon doon, pupunta tayo sa labas. Ngayon ay magti 10 o'clock na 10 o'clock. So, dito sa labas mga karules, papansinin nyo napakainit. Mainit dito sa labas. Pero yung balik tayo dito sa loob. Pero yung temperature natin dito sa loob mga karules ay mababa. Mababa siya. Yun, malamig dito sa loob. Ayun balik tayo. Yung temperature dito ay naka-low again. Low siya. Kung makita ninyo dyan. So, pero depende yan sa lugar mga karules. Kasi dito, ito yung sitwasyon ko dito. Ito yung lugar. Malamig siya. Pero kung sa inyo, hindi ko lang alam kung ano yung sitwasyon ng inyong kulungan diyan. So, posible na yung disenyo ko dito ay hindi applicable sa inyo. Hindi applicable sa inyong sitwasyon o sa inyong kalagayan diyan. Kasi mainit talaga to. Mainit yung impact ng yero mga karules. Mainit yan. Lalo na pag
sikat na o tirik na yung araw, mainit. Pero dito, malamig lang talaga sa akin. Kaya pag-isipan nyo rin mga ka-rolls, titingnan nyo, baka hindi applicable sa inyo yung design. Yung design ng aking kulungan. Ng brooding pen. No? Yun o, check natin uli o. Hindi nagbabago yung temperature nyo. Naka-low pa rin siya. Low. Yun. Ibig sabihin mababa. Mababa yung temperatura dito. Tapos, tingnan nyo, ito yung isa pang evidence, no, ebidensya na malamig. Yung mga manok, tingnan nyo mga karoso. Tulog sila. Walang humihingal sa kanila. Kasi malamig nga. Maraming salamat po mga ka-rolls. Hanggang dito na lang po yung pag-share ko. Huwag po kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye!